Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong ba ngayon? Sunday ng tanghali. Ayan, grabe. So nakaka-recover ng market kasabay ng recover ko ng tama ako. Idol, 2 days tayong basag mga lods, pero syempre, buo na tayo ngayon, buo na. So mag-update na tayo ngayong araw na idol. So ngayon at mamayang gabi, so balik tayo sa 2 videos a day again. No, nawala tayo ng 2 days ata, kahapon wala ako ng Biyernes. Isa lang ata yung aking video mga idol, no. So pero ngayon bawi tayo mga lods. Marami tayong news ngayon, malulupit ang mga news natin, no, sa ating crypto at sa ating mga coins na minamahal. Mga idol, no. So balik tayo sa update natin. So, ang ating market cap, goods na goods naman mga lods. Kung titignan nyo, uptrend naman tayo. Lalo na yung Bitcoin, mga lods, no? Parang all-time high niya na ata ulit ngayon, mga idol. Si Bitcoin. Maraming nagkamit ng, no? Kita nyo mga lods, all-time freaking high today. Na, ano bang presyo ng Bitcoin ngayon? Kasi nasa XRP tayo eh. So, ang Bitcoin natin nasa 123. Nauntog siya sa 124.3. Mga loads, yan ngayon, nagko-consolidate siya ngayon sa $123,000, mga idol, no? So, goods na goods yan sa atin. Sabi ko nga inaasahan ko na yung Bitcoin sa abot pa ng $170,000 to $200,000 ngayong end of the year, no? Pwede pa siyang lumampas dun kung gusto niya, kung trip niya. Mga idol, no? So after nyan, pag nag-top out na siya, punta na tayo sa alt season. Parang ganun yan, mga idol, no? So hintayin natin yan. Syempre alam nyo na yan, mga lods, no? Balik tayo sa ating XRP. Maraming nag-all time high ngayon. Ethereum, BNB, halos magkamukha naman sila, mga idol, no? Pero mag-aabang tayo ng mangyayari. Sa tingin nyo kaya yung Bitcoin ngayon mag 125, no? Nako, grabe yan, mga idol. Paldo ang mga Bitcoin maxi. Di ba? No, mag-news na tayo ng balita natin. Bago tayo mag-news, mga idol, alam nyo na, palike naman ang video. At palambing na rin, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo sa ating channel. Napaka-thank you agad, mga idol, no? So, punta muna tayo. Nabalita ako na ito nakaraan, pero i-update lang natin. Kumbaga follow-up news tungkol sa Netflix, mga idol, no? Na nung una kasing balita natin dito, ang talo lang o ang lost ng Netflix is mga nasa 15 billion lang. 15.3 ata yun, billion. So ngayon, Netflix has now lost over 25 billion dollars, mga lodino, in market value since Elon Musk called them out for pushing radical trans ideology on kids. They F around and find out, mga idol, no? So grabe, maraming video yung malabas ngayon kasi, mga idol, yung mga nakaraan hindi ko na na-save pero bakit kasi parang pinupush nila yung ganung topic, lalong-lalo na sa mga bata, no? So medyo negative yan, mga idol. So yun nga, dahil pinush nila, nalaman nila yung consequence. Talo sila ng 25 o lost sila ng 25 billion dollars dahil sa ginagawa nilang ganun. So deserve ba nila yon? Kayo na magsabi kung deserve nila yon, mga lods. Kasi syempre parang pagdating kayo sa mga bata, medyo sensitive yan mga idol. So kung i-F up mo, i-fact up mo yung utak ng mga bata, medyo negative ka dun, mga idol, no? Pero hindi ako magsasabi kung deserve nila matalunan ng 25 billion dollars. No, siguro bago naman nila gawin yun, naisip naman nila siguro na maraming magre-react, lalong-lalo na yung mga parents, di ba? So ayan. So, punta na tayo sa ating malupit na news. Check natin yung Bitpinas dito sa X, mga idol. In case you miss it, mga lodi, pang 10 na po. No, nung alam ko yung huling update natin dito, nasa
Naalala ko 5 tapos biglang naging 7 yung bill. So ngayon pang 10 na. 10 blockchain bill filed in the lower house, mga idol, no? So seryoso na talaga yung ibang mga mambabatas natin, mga idol, na i-push yung blockchain, no? I-push yung transparency pagdating sa mga bagay-bagay o mga pondo, mga budget, no? Pares lang pala 'yon, di ba? So para hindi tayo mahuli sa innovation, mga idol, lalo na sa ibang bansa. Sa akin, napakagandang balita nito kahit sino pa yung mag-push ng blockchain. Basta, ang gusto ko lang ay pag-aralan nilang mabuti, pag-aralan nila na maigi. Yung siguro, marami namang yan, kung magre-research sila, kung kunyari, meron ding napasang blockchain bill sa ibang bansa, pwede lang i-review yun, pwede lang gayahin, pwede sila kumuha ng idea, no? Pwede silang basihan din doon kung ano yung mga batas o yung mga rules na ilalagay nila dyan, mga idol, no? So goods na goods yan sa akin, mga lodi, at sana nga, no, matuloy o mapasa na yung mga ganito, no? Marami pang ano yan yung ibang mambabatas wala kasing idea dyan. So maraming, sana wag naman nila madaliin din. Kasi baka pag minadali maraming butas, nako, baka maging negative pa yung ganyang batas So mas maganda slowly but surely, sabi nga nila, mga idol. So ayan. And ano ba ngayon, mga lodi? October 5 na. October 5 na, October na nga, mga idol. At ano ba ang October? Ito ang ETF month. ETF month is here. Sabi dito, the SEC faces 16th spot crypto ETF decision in October. Novadius Nate Gerasi says the next few weeks could be enormous for crypto market, mga idol. Enormous na nga, mga lodi. Grabe, dahil ito na nga ETF month natin. Ito yung mga nag-apply, mga lods, no? Ayan. Franklin, Bitwise, alam nyo na yan, yung usual suspect, kumbaga. The usual suspect. Grayscale, 10 yung Bitwise 10, Canary Litecoin ETF, Grayscale Litecoin ETF. Ayan, Solana, Galaxy XRP, Grayscale XRP, Bitwise XRP. So, makikita nyo dito, mga lodi, na marami na talagang nag-a-apply ng ETF, mga lods, no? So, ano nang mangyayari ngayong month na to? Nako, excited, birthday month ko pa naman to, mga lodi. Alam nyo ba, natuklasan ko, yung sino ba yung nag-comment nun? May nag-comment sa akin na yung parang nabanggit niya sa birthday ko. May nag-comment sa akin na, Boss Jeb, di ba ano ka, October 28 ka, ganyan, no? So sabi, napakaswerte ng 28 na number, mga lodi. Kasi si Elon Musk, meron daw documentary na yung number 28 is napaka-lucky. May ganun pa So, tinignan ko yung birthday ni Elon Musk, mga idol. Kasi yun yung sinabi. Birthday, tingnan natin June 28 siya, mga lodi. So, kahit daw hindi sa'yo yung 28, basta konektado ka sa 28 na parang event, napakaswerte daw, mga lods, no? Kasi meron sila mga binanggit doon ng mga mayaman, sikat na tao na hindi naman birthday is 28, pero yung anak nila 28 yung birthday, yung asawa nila 28 yung birthday, kinasal sila ng 28, yung mga ganun, parang ganun yung parang nakikita doon. Tapos si Bill Gates, ito nagulat ako dito, tanda ko na, ngayon ko lang nalaman, mga lodi, na magka-birthday kami ni Bill Gates. No? Grabe, pares kami ng birthday ni Bill Gates, mga lodi. Ang lupit mo, happy birthday, advance happy birthday sa iyo, Daddy Bill Gates. Sa pamilya namin, lahat kami may 8 mga lord, sa pamilya namin. Si Erpat lang yung 6 Pero lahat kami may 8. Si Ermat ko 28 din tapos si Utol ko may 8 naman din. So, grabe. Sana nga swerte tayo, mga lods, no? Magdidikit-dikit kayo sa akin para maswertehin tayong lahat Mag-subscribe na kayo sa vlogger na may 28 na birthday. Sabi kasi ganun mga lods So ayan
Nabanggit ko tuloy. Ba't ko ba nabanggit yun? Bigla nating napapasok yung mga hindi natin dahil dito sa month, no? Sa ETF month, mga idol. So, ito na. Grabe, ano ba itong nilagay ko na to? Bitcoin biggest runs begin in October. Kasi nga, ito, di ba? ETF month natin, October. Tapos, Bitcoin biggest runs begin in October. History shows October has consistently kick off rallies toward new Bitcoin all-time high. Will history repeat itself? Naku, ang ganda naman ng sinabi niyan, mga idol. Dahil tuwing October daw, doon na aabot ng Bitcoin ng kanyang all-time high. At kung tignan natin yung chart natin, mga Lodi, all-time high na ni Bitcoin Di ba? Halos all-time high niya na ngayon. Kaya nga sabi ko, ngayong October ba, lilipad si Bitcoin nga, hindi, sa tingin ko, hindi lang 25, hindi lang unahan 25 yung aabotin na ito ni Bitcoin ngayon. Ngayong buwan mga Lodi, baka umabot pa to ng 150 ngayong buwan Sana nga, no? Sana nga umabot ng ganun. Di ba? So, grabe yung October natin, mga Lodi. Dito na tayo sa time na nakaka-excite, no? Exciting time ngayong buwan na to. Mga Lodi, biggest month ever in the history of crypto. Ang buwan ni Jeblo, ngayon, lapit nito. Nakaka-excite, mga idol, no? Kaya nga, medyo ganado ako ngayon, mga Lodi. Sana magtuloy-tuloy, no? Yung pag-uptrend ng chart natin. Ayan. Tapos, mga idol, eto, marami na rin nagsabi sa akin ito. May mga nagtatanong nga sa akin ito sa comment section. May mga nag-PPM pa. Gusto nila akong turuan kasi hindi ako marunong nito Parang sabi, sabi, turuan ko daw sila. Ako nga, hindi ako marunong So, ang sabi dito, mga Lodi, ChatGPT helps traders find hidden crypto gems through sentiment and data analysis. Dito, mga Lodi, sinabi dito na using ChatGPT to do technical analysis on Bitcoin 4 hours chart. AI remains the best trader. So, parang ang laki daw ng chance. Ako, hindi ko alam to mga Lodi. Hindi ako nagtitrade ng bot. Kaya pala si BitGet, nag-email sa akin, no? Na try ko daw mag-bot trading. Nag-ano sa akin si BitGet may mga paano pa nga siya, may mga pa-bonus pa siyang coin sa akin, $10. I-trade mo to. Try mo yung bot trading, ganun, no? Kaya lang hindi ko siya talaga tinatry, hindi ko pa siya tinatakel. Binibigyan ako ni BitGet ng puhunan. Kaya sa mga wala pang crypto exchange, mga Lodi, try niyo yung link natin diyan sa baba sa BitGet. Kaya lang sa pinasa browser yung BitGet Pero sa cellphone, andun yun din yung code natin, yung MRRF. Kapag ginamit nyo yung code natin o ginamit nyo yung link natin dyan ng BitGet, magkakaroon kayo ng bonus tsaka discounts, mga idol. Lalo na dito sa bot trading, pwede kayong bigyan mismo ni BitGet ng pang trade or something. Kasi hindi ko tinatry pero binibigyan ako ni BitGet dalawang beses na nga Nung nakaraan, parang 50 USD ba yun? Yung parang pinapatry niya sa akin, tas biglang naging 10, tas biglang naging 0.5. Pababa ng pababa sabi ko. Yung pinapatry niya sa akin i-bot trading. No? So, pero hindi ko pa siya tinatry talaga, mga idol. Siguro one of these days itatry natin or mas ano pa rin kasi ako mas tawag dito? Mas confident o mas relax pa rin ako pag nagtitrade ako ng sarili ko. No, yung mismong dito, ayan, yung magpo-position ako ng trade. Yung parang hindi ko ma-explain yung parang nagkakaroon ako ng umiilaw yung kailangan ko lang po-position dito and then kailangan ko na mag-profit ganyan. Pero hindi naman perfect, syempre natatalo ako pero mas lamang naman yung panalo sa atin, mga idol. 'Di ba? Pero mas ako dito. Dito. Kalimutan ko yung words na yun. Mas relax, mas komportable, ayun. Mas komportable akong mag-trade ng dito lang, mga lods. No, hindi ako sa bot. Pero one of these days itatry ko yung bot kasi si Boss Robo nagbo-bot trade si Boss Robo, alam ko kaya nga itatry, gusto ko rin siyang subukan. Pero sa ngayon hindi muna, no, dito muna ako. Siguro once na pagkatapos na nitong last quarter ng ating 2025, doon ko na susubukan lahat 'yan.
mga lods. So, itatry natin mag-stake, itatry natin mag-yield, itatry natin mag-bot, lahat. Susubukan natin. Pero ngayon, focus muna tayo dito sa bodega, tsaka mismong simple trading lang muna. Ganun lang muna tayo ngayon, mga idol, no? Pero dahil nga andito na yan, halos lahat ng crypto exchange meron ng AI bot trading. Sa mga gusto na sigurong mauna, ayan, try nyo kung gusto nyo, mga idol, no? Kahit kung wala pa kayong crypto exchange, andyan yung link natin dyan sa description, mga lods, no? So ayan, tapos ito nako, from 80% mga lodi, ang pagkakaalam ko nung unang in-update ko to, nung wala pa nga October nun eh, kumbaga meron na silang rate, no? So nung una nasa 80%, tapos biglang naging 87, ay hindi, 87%. Ngayon nasa 96.2% na yung chance of rate cut in October 29 to, mga lodi, after ng birthday ko, no? Magkakaroon ng rate cut, boom. No, ang gandang noon, ang gandang malupit noon, mga lodi. Check nga natin kung anong oras 'yon. Check ko lang kung anong oras yung October 29 FOMC. Eto. Nako, alas 2 na naman na madaling araw. Nako, baka lasing ako nito. Baka lasing ako nito, mga idol. 2 AM ng madaling araw ang FOMC meeting ng 29, mga lods, no? Pero ngayon, ano bang date natin? 5. Wala tayo ngayon hanggang Wednesday. Thursday may FOMC minutes lang to, mga lods, no? Makakuha tayo ng clue dyan o parang idea kung magre-rate ka talaga. Pero sabi nila, napakalaki na ng chance eh. Yeah? So 9-10 medyo madugo, mga lodi. Meron tayong mga konting event. CPI natin Wednesday, October 15, tsaka PPI magkasunod lagi yan halos eh. Di ba? So ayun, grabe. Malupit din pala yung ating ngayon. Malupit din pala yung month talaga natin ngayon, mga idol. So ayun. Tapos eto, mga idol, kasi ano ko lang to, basahin ko lang to. Napakaganda ng post na to, tsaka tong pangalawa, magkasunod. Ay, nasaan na yun? Mag-YGG tayo. Uy, may saksakan dun Mamaya na yan, baka maban yung video ko. Dito muna tayo. Ayan yan. Tas eto. Eto, mga lodi, sabi niya rito, you bullish on tech or TikTok trends? Kasi dito mo sasalain, parang ganun, no? Kung ano yung gusto mo. Gusto mo ba ng meme coins, doon ka mag-i-invest, o sa mga utility coins? Sabi dito, everyone's chasing meme coins, no? Sa mga nanonood sa atin, siguro meron talaga mga ganyan yung nag-chase sila ng meme coins. Smart money is chasing infrastructure, sabi, mga lodi. Ito yung mga binanggit niyang token, no? Do your own research, hindi ako nagpo-promote ng kahit anong coins, mga lodi. Pero alam nyo naman kung ano yung bias ko, pero hindi ko pinapromote yun. Do your own research, hindi ako financial advisor. Sabi dito, itong mga coins na to is not a meme coins, but the foundation of regulated institutional grade payments. ISO 222 is not a narrative. It's the next global standard for settlement. These assets are already aligned with banks, payments rails, and compliance frameworks. While most are still gambling on narratives with no real-world integration. Kumbaga, yung mga shitcoin kung tawagin nila yan. Here's what they're built for. So, ito mga pinakita niyang coins dito. Ito yung mga utility nila kung bakit sila ginawa. Na? XRP, number 1 yan. Walang ibang token o coins na meron on-demand liquidity. XRP lang po, mga idol. No? So, XRP, liquidity, sourcing, plus cross-border payment settlement. Ayan. XLM, remittance and mobile payment. XDC, trade finance, tokenized asset. Algorand, government deployments, digital identity. IOTA, machine-to-machine value transfer. Parang Bitcoin to eh. Yung IOTA, ang alam ko pero mas mabilis. Quant pala yung iniisip ko. Interoperability between banking system. HBAR, energy efficient scalable payment trail. Sabi niya rito, I'll
I break this all down inside the, ito nga, yan, Academy. O yan na. Basta sinabi niya rito, bakit importante ito mga Lodi, no, na alam mo yung binibili mo, hindi ka meme coiner. Parang ganun, no. Bibigyan kayo ng sample, ito yung sinabi dito. Mga Lodi, learn a lot from Token 2049. Oh. Sabi dito, I met this kid at an event in Singapore. Sabi niya, he was 18 and sitting on $500,000 in his Solana wallet. Grabe, di ba? Parang nakakabilib. Sabi niya, I asked how he did it. Bro looked me dead in the eye and said, I traded perps and meme coins day and night. 22 hours a day, 7 days a week. I was grinding when everyone else was sleeping. Ano lupit, di ba? Ano sinabi niya? Kasi meron siyang 500,000 eh. Paano mo ginawa yun, boy? Ang lupit mo, boy, ha? Paano mo ginawa yun? Lupit naman ang diskarte mo. Ano diskarte mo? Sabi niya, nagtitrade ako ng meme coins. 24 hours a day, 7 days a week, no? Kahit yung lahat natutulog, ako nag-grind. Mga ganun niya. Sabi niya ganyan nung nagtanong, I was low-key inspired. So, na-inspired siya. I was low-key inspired. And I asked how much he started with. So, tinanong niya, naka 500k ka na. Magkano ba yung unang puhunan mo? Bago mo narating yan. Sabi niya. Sabi ng bata, he said his hard work convinced his dad to give him 800,000 after selling their house. Ibig sabihin, binigyan pala siya ng papa niya ng 800,000, no? Para mag-trade o something. Binenta yung bahay nila, pas binigyan siya ng 800,000. Sabi niya, I just nodded, walk away, and never look back. Ibig sabihin, yung batang yon, talo pa pala siya ng $300,000. Hindi siya panalo. Mga idol. Di ba? Bro is down 300k from his dad. Sabi. So, kasi kung meme coin, parang ano dito, kung meme coins kasi mga idol, medyo, sa akin alam nyo na yung hawak kong meme coins eh. Dalawa lang naman yung hawak kong meme coins. Pero, hinawakan ko yun kasi meron akong reason doon. Yung mga meme coins na biglang lumalabas lang tapos tumataas sa hype, medyo negative na ako doon eh. Mga Lodi, marami na nangyaring ganun nung history, no, na dahil umangat ka sa hype, pag bumagsak ka, hindi mo na mababalikan yung all-time high mo. Iniwan ka na doon. Iiwanan ka na sa sahig. Pero yung dalawang meme coins na binili ko, medyo meron silang connection, no? Meron silang connection, pero hindi ko naman minamahal yung meme coins yun. Actually, sobrang laki nga ng meme ng hawak ko na meme coins na yun, yung dalawa na yun dati. Ngayon, ang baba na lang ng hawak ko sa kanila. Kumbaga, ayoko lang matapos yung bull run na hindi ko sila hawak kasi baka pagsisihan ko. Halimbawa, dati ang laki ng hawak ko sa kanila tapos biglang nag-bull run, lumipad, tapos binenta ko na pala o wala na akong hawak, baka pagsisihan ko, sumama yung loob ko. Oh my God. Sabi ko gano'n. Pag kunyari lumipad siya, wala na akong hawak nun. Naku, baka maiyak ako. Sabi ko, yan o. Grabe yun Ang dami ko nun dati Tapos iniwan ko lang. So, pero hindi ganun yung ginawa ko. Nag-diversify ako ng portfolio ko kasi mga idol, no? So, nilipat ko sa mga utility coins halos lahat. And then nagtira ako sa kanila ng medyo napakaliit lang na amount para kung sakaling umangat sila, meron pa rin ako. Kumbaga, hindi ako magsisisi na iniwan ko sila, bigla nila akong iniwan din, di ba? So ang sa akin, mas maganda na meron din ako. Pampalubag-loob ko na lang sa sarili ko yun eh. Di ba? Okay na to, para lumipad man siya, goods na ako, kasama pa rin ako, ganun, no? Kasi ayun, so isipin nyo kung anong mga bobodigahan nyo, ano yung mga gusto nyo. Kasi sabi niya dito, kala niya malupit na yung bata dahil sa meme coin nag-grind eh. Yung pala hindi. So ayun yung kaibahan ng mga meme coin, hype coin sa mga utility coins na tulad daw niya ito. Sabi ni Xfinance Bulan, hindi ako nagsabi niyan, mga lods, no? So ayan, pag-aralan nyo mabuti. Sabi dito mga Lodi, ni Black Swan Capital, everything
you see around Ripple and XRP is soft disclosure of what already built. XRP has a specific time and place in the financial system designed to enable liquidity, settlement, and interoperability. It's all about making the system flow, mga idol, no? So ayun yung parang pinaka utility ni XRP, hindi lang siya basta ano. Tapos ito, si Eric Trump mismo, mga idol, no? Actually ayoko sana ma-involve yung XRP sa mga anak ni Trump, pero wala na, dito na eh. Kung tutuusin, lahat naman sila, yung mga sikat, sila Larry Pink, yung mga main player ng crypto, halos may kita mo na ayaw nilang banggitin o sabihin man lang yung XRP. Binabanggit nila yung Bitcoin, binabanggit nila yung Ethereum, binabanggit nila yung Solana. Nilaktawan nila yung XRP na top 3. Binanggit yung top 2, tapos yung top 3 nilaktawan. Halos lahat ng mga main player, iniiwasan nilang banggitin si XRP. Ay yung nakakapagtaka and interesting at the same time. Nakakapagtaka, interesting kasi parang, bakit na ayaw banggitin? Anong meron? Yeah? Si Trump, ito wala na, hindi niya na napigilan, nabanggit niya na. How do you feel about Doge? How do you feel about XRP, Ripple? How do you feel about, Ethereum? Where are you with the other three? Know all of them extremely well. Know Brad very well at XRP, and he's done a great job. Know Ethereum very well. I'm one of the guys who was early on this year saying buy Ethereum as it's crashing, and Ethereum's come ripping back. I mean, I'm a big fan of Bitcoin. I'm a big fan of Ethereum. Bitcoin is digital gold. Ethereum is definitely the oil by which all financial systems are going to run on. And they've done tremendously well. And I think, honestly, cryptocurrency, all the altcoins, I think are going to do well. As Bitcoin rips, those are going to follow. Binanggit niya si XRP, pero biglang bandang huli, ang pinakus niya pa rin sa Ethereum at sa Bitcoin, no? Pero, nagulat din ako dito kasi binanggit si Dogecoin, mga lodi, no? Meme coin yun eh. Di ba? So, pero tinanong, ano bang tingin mo dyan? No? Di ba? Pero, ang sagot kasi ni Eric Trump, parang safety answer. Lahat naman yan, magaganto, ganyan, lahat naman yan eh, we're doing well ngayong bull run, mga idol, no? So, goods pa rin, mga idol. Pero, isang pangalan, lahat kasi token binanggit niya eh, pero, binanggit niya lang yung pangalan ni Brad Garlinghouse. Di ba? So, ayun, hindi niya binanggit si Vitalik, hindi niya binanggit si Saldi ko. Ang sakit ng ko, ng dila ko. Napansin niyo ba yung yung pagsasalita ko, parang naiipit yung ko. So, ito mga idol, ito, trending na trending to ngayon, mga lodi, no? Ito, nasa 200k views, tapos ang dami nilang tweet, grabe to. Calling at si Tom, ano parang basahin to? Shucks. Sabi dito, parang ang pinatamaan niya kasi dito mga idol yung Chainlink ata, I don't know o yung mga private token. Sabi niya rito, calling a private token bridge currency is likely using a fax machine and calling it the internet. It mimics the form but not the function. Fast? Question mark. Sure. Revolutionary? Question mark. Only if you never used Wi-Fi. So, ang inaano kasi dito mga lodi, yung private token and public token. XRP kasi is a public token, mga lodi, no? Yes, this is why public token like XRP are more likely to be used in the end. There are financial institutes who are still wanting to control everything and have their own private token. But I think, ultimately, public, open, permissionless, decentralized will win. Sabi dito ni 24 Hours Crypto, well said, Tom. A fax send and document point-to-point. Slow and isolated. Internet connects everyone instantly. Swift is the fax machine. XRP is the internet of value. Not sure why you're trying to get engagement by pretending that XRP Ledger is outdated private tech, when in reality it's a public good, open source bridge layer that already tickling sweep balls. Dito, XRP is not private token.
It's publicly traded on many centralized and decentralized exchange, including XRP Ledger, a public and permissionless network. No wonder SWIFT is being replaced with this level of research in 2025. Sabi dito ni Panos, mga idol, sa post na to, ni-retweet niya yan. Tom, absolutely right. A private token can never be bridge currency or used as a payment or settlement asset. Neither can a private permission network like the one SWIFT wants to build. A decentralized permissionless technology such as XRP Ledger and a global public digital currency like XRP. Though that's a different story entirely. SWIFT is built on outdated rails. Scrambling to play catch up with pilots with XRP has been settling transactions non-stop in 3 seconds for over a decade. It's a shame that your centralized sandbox can't compete with a global open decentralized network, mga idol, no? So ayan, ito sabi dito ni Crypto Philosopher, SWIFT actually plan doesn't need to be announced. RIP Chainlink folks, sabi niya. It always was XRP. 11,000 bank swap over to XRP. Kasi ito si Smoke, mga lodi, hindi naman siya nagpo-post ng opinion niya. No, pag nagpo-post si Smoke, maganda i-follow nyo to, lalo na kung gusto niyo yung XRP, no? Pero I'm not a financial advisor. Kung gusto niyo i-follow nyo si Smoke, marami siyang, pag nag-post to, mga idol, documented lagi tulad niyan. RippleNet, MT something SAP, siya yan, ganyan. Tapos meron dito nakalagay. No, ayan. So, hindi siya yung haka-haka lang. Lagi siyang merong document na pinapakita. Diba? So, ayan. Grabe yung ating ngayon, mga lods. So, ako ngayon, yung ngayong October talaga, masarap. Simula nung unang nagtitrade ako, pangarap ko, kasi siguro lahat ng mga trader, syempre, pangarap mo matsempohan yung bottom, or it's either hindi bottom pero yung position na hindi na mababalikan. No, yung hindi ka na masusundot pa baba bago lumipad. Kumbaga parang ganito. Kunyari gumanyan, di ba? Tapos naka-position ka dito. Parang ini-expect mo, okay na to, bull market na, hindi na yan babalikan, dire-diretso na yan. Pero may chance na gaganon pa yan bago lumipad. So, ang gusto mong tsempohan dyan, ito. Or, basta yung hindi na mababalikan, no? Yung ganun na. Ayun yung mga gusto mong tsempohan, mga loads, di ba? So, may chance ba na makuha mo yun ngayong buwan, ngayong October? Sa tingin ko, meron. Mga idol, no? Gusto kong gusto kong matsempohan yun, mga lods. No? Naging busy lang ako talaga nung Biyernes and Sabado. Kaya medyo ako ngayon, hahabol tayo, kumbaga naisip ko. At nanghiram na ako ng pan-trade ko. Meron na ba? Saan na ba yun? Wala pa pala dito. Mamaya check natin. O yan, meron akong 57 USD. Yung pang trade natin to, mga lods, no? Pang position natin. Pero hindi hindi isang trade yan, may stop loss yan syempre. Pag nagti-trade kayo, mga lodi, wag masyadong sagad, lalo na sa mga bago. And then maglagay ng stop loss, tsaka babaan nyo lang yung leverage nyo, lalo na kung bago pa lang kayo, para hindi kayo magulat at sampalin ng realidad. Idol, no? So ayan, kita-kits tayo, mga lodi, mamayang gabi, mag-update ulit tayo. Syempre, alam nyo na yan, mga lods, no? Balik na tayo sa news. At huwag nyo kalimutan i-like yung video natin. Palambing na rin sa subscribe dyan, mga idol. At syempre, check nyo yung link dyan sa mga description natin. Kita-kits tayo, mga idol, mamayang gabi. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw. At what's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll be King's guy. I'm fast.